Para po sa Artikulo 11, ako po naman ang Yoko Convenor, Ricky Rivera. Ito po yung mga update sa mga nakaganapan na po sa kilusan ng Artikulo 11. Sa mga hindi po nakakaalam sa ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo, kami po, ang iba't ibang mga organisasyon dito po sa Pilipinas, ay nagtayo na po ng tinatawag na isang movement, no, laban po sa umiiral at lumalalang estado ng korupsyon dito po sa ating bansa. Ang Artikulo 11 po ay naglalayon na maging watchdog po, no, laban sa mga corrupt practices dito po sa ating bansa. At ano po ang definition po namin ng korupsyon? Ang korupsyon po ay sumisira, no, sa tiwala ng taong bayan sa public office. Kaya po Artikulo 11. Halaw po ito dun po sa probisyon ng ating saligang batas na Article 11 ng 1987 Constitution, na kung saan sinasabi po natin na public office is a public trust. Nakasalalay po ang bawat posisyon ng ating mga halal at mga miyembro po ng byurokrasya doon po sa tiwala ng taong bayan. At ang tiwala po ng taong bayan ay nakasandig. Nakasandig po ito sa mga aksyon o behavior o asal, ika nga, ng mga government officials natin. Halal man, appointed ng Pangulo o ng mga constitutional commissions o kaya po ay nakaplantilya. Lahat po sila ay may sinumpaang tungkulin sa ating bayan na nakabase po sa Artikulo 11 ng ating saligang batas. Sa ngayon po ay parami na ng parami ang mga grupo na nais pong sumali o sumama at sumanib dito po sa Artikulo 11. At ito pong mga grupong ito ay nagmumula sa iba't ibang dako ng ating lipunan. Iba't ibang mga sektor po, magmula sa mga small and medium-sized businesses hanggang sa mga business groups, hanggang po sa mga miyembro o mga grupo ng ating civil society, no? Mapakanan o mapakaliwa po, kami po ay nagkakaisa dun sa ipinaglalaban po ng Artikulo 11. At ang pinaglalaban po ng Artikulo 11 isa lamang, ang pagrespeto sa Artikulo 11 ng ating saligang batas. So, sa September 15 po, kung kayo po ay isang Pilipino na nagmamahal sa ating taong bayan, nagmamahal sa inang bayan na inyong tinubuan, kung kayo po ay sawang-sawa na at sukang-suka na sa nagaganap pong mga katiwalian sa ating lipunan, kayo po ay sumama sa amin, no? Upang maiparating hindi lamang po sa pamahalaan, kundi sa buong mundo ang ating pagnanais bilang mga Pilipino, no, na mabuksan na po ang katiwalian sa ating lipunan. At nagsisimula po ito doon po sa laban natin hingil sa mga proyektong pambayan tulad po ng tinatawag na mga flood control projects. Ito pong mga nakaraang araw ay nakita po natin yung mga pag-iimbestiga ng ating Senado at ng Kongreso hingin nga po dito sa maanumalyang flood control projects na ito. At sangayon po sa mga pag-aaral ay migit 100 bilyon po na piso ang nawala sa atin, sa ating ekonomiya dahil po sa katiwaliang ginawa nitong mga taong ito. At sino-sino po yung mga taong ito? Ito po yung ating mga politiko na siyang nagtatakda ng budget, no, ng ating pamahalaan. Ito pong ilang mga miyembro o opisyales ng Department of Public Works and Highways na sinasabing nagkutsaba dito po sa ating nagkutsaba po dun sa mga politiko po na nagkaroon ng mga budget na ganyan, no? At gayon din po ay sinasabi po nila na hindi lamang po mga matataas na opisyalis ng DPWH at hindi rin po matataas na opisyalis ng pamahalaan natin, kundi na rin po ang iba't ibang mga contractors, no, na pinangalanan po ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na 15. At doon po nga sa 15 contractor na yan
ay yung tinatawag na construction nga ng mga diskaya, no, na mahigit 4 o 7 yata doon sa 15 iyon kanilang hawak. At sa pananaliksik o pagre-research po ng Artikulo 11 lumalabas po ngayon na nagkaroon po ng isang malawakan at sistematikong pamamaraan ito pong mga taong ito para kamkamin, nakawin ang ating kabangyaman. Sa papaano pong paraan, pinaliwanag na po yan ng ating Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senador Marcoleta, at sa hanay naman po ng Lower House yung isinasagawang probe, no, ng TRICOM sa pamumuno po naman ng ating hepe o chairman ng Public Accounts, walang iba kundi si Congressman Terry Ridon. So unti-unti na po nating nalalaman, no, na may pagkakaisa o conspiracy di umano itong mga taong ito para nakawin mismo yung ating mga pinaghirapang buwis. At hindi po papayag ang Artikulo 11 na sila po ay maglinis ng kanilang kamay at walang mapanagot dito po sa nakawang ito, no, na nagsimula pa as early as 2016. Batay po sa panaliksik, may nakawan na po, totoo yun na nangyayari noon pa, maski nung bago pa mag-martial law. Pero ito po ay lumala, naging bilyon-bilyon ang nanakaw nung nagsimula po ng 2016. At kami po sa Artikulo 11 ay talagang magsusumikap upang sa gayon ay makakalap kami ng mga karagdagang impormasyon at ebidensya upang sa gayon ay mapag-aralan ng ating mga otoridad, lalo na ang Office of the Ombudsman at ng kalanggapan ng Pangulo mismo natin sa pamamagitan po ng Independent Commission. No? Ang tindig po ng Artikulo 11 ay suportahan po ito pong Independent Commission na ilalatag ng ating Pangulo sa mga susunod na araw. Ang Independent Commission na po ito ay siyang mag-iimbestiga o magiging fact-finding body para po makita sino ba talaga ang naging mastermind nitong malawakang sindikato na kanilang inilagay diyan po sa DPWH, no? So kami po ay magiging kasangkapan ng fact-finding board na ito para malaman po natin, tayong mga taong bayan, mga ordinaryong mamamayan, mga ordinaryong Pilipino, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi yung ating mga kapatid na OFW rin, malaman po ang katotohanan. No? Sapagkat wala pong puwang ang katiwalian sa isang makadiyos na bayan. Kung tayo po sa Pilipinas ay isang makadiyos na bayan, kung tayo po isang lahi na naniniwala sa Panginoon, kinakailangan po ng ating lipunan, gayon din ang ating pamahalaan, ay walang bahid ng korupsyon o katiwalian. Okay, so yan po yung ating ngayon, at may isa pa ko sa ikatlo po naming mensahe dito, isang update, ay marami na po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nandyan sa DPWH na nakakaalam ng totoong istorya hingil po dito sa iskandal na ito, ay isa-isa na pong naglalapitan sa Artikulo 11. At sa mga susunod po na araw, o malamang po baka sa September 15, ay magkaroon po tayo ng pagkakataon para dito sa mga taong ito na ilahad po nila yung kanilang mga nanalaman. No? At bagamat ito po ay isang banta sa kanilang buhay at maaaring ikawala ng kanilang kinabukasan, ngunit handa po sila, ito pong mga Pilipinong ito, na tumindig tumayo at i-expose na po ito pong anomalyang ito. So, at tuloy-tuloy po ang Artikulo 11 na magiging nasa likod ng mga taong ito, at tuloy-tuloy po ang Artikulo 11 na magbibigay suporta, sapagkat sa totoo lang mga kababayan,
mga kapwa Pilipino, panahon na po na para wakasan natin itong dekada-dekada ng korupsyon at katiwalian sa ating pamahalaan. Now is the time. Hindi na po tayo dapat magpatumpik-tumpik pa. Sapagkat ang nakasalalay po dito ay ang kinabukasan ng mga saninlahing Pilipino. Kinabukasan po ng mga ating mga anak at ng mga apo at ng kanilang mga anak. Huwag na po nating hayaan na tayo po ay mawala sa mundong ito na ganito pa rin ang sistema. Isang bulok na sistema, isang inaanay na sistema na siya pong dumudurog sa kinabukasan at sa mga pangarap ng bawat Pilipino, lalo na mga pamilyang Pilipino. So again, nanawagan po kami doon pa sa ibang mga grupo na nais sumali po o sumama sa Artikulo 11, subscribe and like po sa aming channel, Artikulo 11 dito sa YouTube. Meron din kami sa Facebook, meron din kami sa TikTok, sa XCOM ba yun? Tama ba? Ayun. Tapos meron nyo kaming sariling website, www.artikulo11 o 11.com. So kung gusto nyo pa ng ibang mga detalye tungkol sa aming movement, sumali lang po kayo. Lalo na yung ating mga kabataan. No? Kasapagkat sabi ko nga kanina, sama-sama tayo dito. No? Matanda, bata, no, babae at lalaki o nasa gitna ka man or kung ano man ang kulay mo, kung ang ideolohiya mo ay kaliwat kanan, ang paglaban po sa korupsyon ay walang kulay. Wala pong kulay yan. Kung ano mong pinagniwalaan mo, basta iisa ang nagtatagni sa ating lahat-lahat. Ang pangarap na magkaroon ng isang malaya at makatotohanang lipunan na rumirespeto sa mga karapatan ng Pilipino sa isang mapayapa at magandang pamumuhay. Yun po ang layon ng Artikulo 11. Maraming salamat po.